So, bilang moderator at pagsayos ng debating ito, I think valid yung objection ni Barjando kasi nagiging policy talaga, bro. Kasi pag sinabi mong may Mr. Moderator, mababasa, objection. bro, Paano naging policy yun? bro, Sa akin yun eh. Sagutin niya bro, sa rebuttal niya. bro, Huwag siyang uwas ng gawa. Teka lang, bro. So, Huwag kang magsalita ng binasa ko ang rules, bro. ng Binasa ko ang policy. rules at tumanggi ka naman, umano ka naman, bro. Hindi policy yun para Binasa sa ko akin, yung sa'yo rules, policy. bro. Naku po naman, Binanggit Patigihin nyo ko dito, number 12, rule number 12, ito lamang ang iiral ng patakaran ng pag-ayos na ito at pumayag ka, bro. At number O nga, 11, pero respect na admin, policy. moderator, Ano is ba? always decision Hapon, is bubong final, ka ba? bro. Bubong Okay. ka ba? Ano ba, O bro? next Kaya pa question. ba? Kaya pa ba? Hindi, ikaw O, tanong kung kaya mo pa. itutuloy pa ba natin, bro? O ano? Ay kayo. Kasi ikaw nagsasalita ng policy, dapat di ka nagsasalita ng Bro, ganyan. No? bro, Ano ka, bro, hukom? bro, hindi ako judge, bro. Moderator O lang po ako. yun. Huwag ka magsabi ng Moderator policy. lang po. Hayaan mo Moderator yung lang sa po ako. debate ko magsabi. Sabihin mo sa kanya kung kaya niya pa. Moderator, ako ang nagsabi kung anong uri ng fallacy yan. Pag sinabi kong fallacy talaga yan. Kaya ko ipaliwanag kung bakit naging fallacy yan. Kaya ko ipaliwanag yan. So, Okay, ikaw ang okay. nagsabi. Dapat okay lang yun kung ikaw. Hindi yung Bro, moderator. kung hindi Ako kayo mo? magiging professional, bro, kausap, ititigil natin tong debating ito, bro. Kasi number No 9, problem. Kung no ang nakatapos na si pro-attitude, bro. Janto, walang problema. No ang pro-attitude yan, bro. Kasi kung ganyan hanggang sa kaka-end ng debate, bro, hindi maganda kakalabasan ng debate. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad. Card bag sauce, simbahan. Okay, yun. Again, tayo po narito sa programa ng ating kaibigan upang humarap sa isang debate upang itanyag ang katotohanan. Sa usaping ito, tayo po bilang affirmative ay titindig na sa pamamagitan lang ni Kristo sa pananampalataya ang kaligtasan. So, siyempre, magbibigay po tayo, mga kaibigan, mga tagapakinig, alive din naman po tayo. Pasensya na po at medyo na-late po tayo dahil nga sa trabaho. Ngayon, magbibigay po tayo siguro ng mga 4 o hanggang 5 poste na umaasa po tayo na titibagin po ito ng ating katunggali na si Brother Chando. At tayo umaasa na tayo po ibibigyan ng maganda at payapang laban ng ating kaibigan. So, siyempre, unang tindig po natin sa talata pong ito ay babasahin ko po sa inyo. Dito po sa Juan, basahin ko po ang 14 at sa talata pong 6. Sabi po rito, sinabi sa kaniya ni Jesus, ako ang daan, walang iba. Ano po? Panginoon Jesucristo na sinasabing ako, ang daan at ang buhay at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, wala pong makarating sa Panginoon o sa Ama sa pamamagitan, kundi sa pamamagitan lang ni Kristo. Siya lang po ang daan, ang katotohanan at ang buhay at wala na pong iba. Yan po yung maliwanag na sinabi ng ating Panginoong Kristo na sinasabing ako. Kaya nga yung title po natin yung ating pinagdidebatihan ay sa pamamagi o si Kristo yung kaligtasan sa pananampalataya lamang. Yun ang natitibagin ng ating kaibigan at ito pong poste po natin ito ay matibay po na unang poste po natin na matibay na hindi ko po alam kung paano po titibagin ng ating kaibigan ang posting ito. Siyempre, sa ikalawang poste ay magbibigay pa ulit po tayo ng matibay pa na
na sabihin na po natin na aral ng Panginoon na sa pananampalataya, no? Lamang. Yan po, dyan na naman po tayo eh. Siyempre, unang tanong ng mga yan eh. Hintay na lang po natin yung word for word nila na isa sa pinakamahinang tanong o batayan ng sa debate. So dito po sa gawa, babasahin ko naman po sa inyo sa pamamagitan po ng pananampalataya dito po sa 16 at ito po yung palasak na palagi po natin nababasa sapagkat di mo po pwedeng itakwil to o itanggi to sapagkat nakasulat po ito. Ang sabi dito sa 30, no? At sila'y nilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At sa kanila sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Yun lang po pala, yung paraan ng kaligtasan, yung pong pananampalataya kay Kristo. Sabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. At yung tanong, Objection, moderator. Objection, moderator. Stop the clock po tayo. Pause the time. Anong objection, bro? Gusto kong ipaano sa kanya, moderator, na ang topic niya is pananampalataya lang. Hindi ako papayag na i-shift na yung topic sa pananampalataya. Ang gusto ko pananampalataya lang kasi yun ang nasa kanyang tema eh. Pakita ko yung tema niya, moderator ha. Ang sabi sa kanyang tema, faith lang kay Kristo ang kaligtasan. Ito yung tinutulan ko eh. Faith lang. Ayoko makarinig ng faith tapos walang karugtong na lang. Kung faith only, faith alone. Ang gusto ko marinig yung kumpleto faith lang, faith alone. Ayoko yung faith na walang karugtong na alone. Dahil shifting the topic yan eh. Mukhang pinalilitaw na kinukontra ko yung pananampalataya kay Kristo. Ang kinukontra ko pananampalataya lang kay Kristo. Okay. Alright. Okay, gets ka na bro. Ito kasi unang latag pa lang bro, no? So, okay yung objection mo. Tanggap ko naman yung objection mo. Pero unang latag pa lang niya, kaysa ng sabihin niya yung pananampalataya lang o lamang, siguro bro, daanin mo sa tanong. Kasi nasa faith naman din yung topic na dinadaan niya. No? So, patapusin natin, may 6 minutes and 31. Pwede mag-counter po. Para Sige maliwanag. bro. Sige. Okay, counter tayo. Kasi kung hindi, kung nababantayan lang ni Brother Janto, siguro nakadalawampung lang na po ako rito ng salita. Nasa pananampalataya lamang. Kaya lang, sabi nga ng ating moderator, banatan mo ako sa tanong mo. Okay. No? So, yan po ang topic. Di po tayo nagkakalayo sa topic. No? Ay, ilang beses na nga po Okay, bro. bumanggit. Ano lang eh. Okay na Wait lang po, Mr. Moderator. Thank you. Okay. Sige bro. So, admitted naman siya na yung topic, nasa topic siya na may lang. So bro, meron ka pang 6 minutes and 31 seconds bro. Okay, maliwanag po ito, no? Sabi po dito, mga kaibigan, no, papaano maligtas? Ang sabi po dito, manampalataya ka, ang wika, sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, siya yung daan, no? Ang katotohanan at ang buhay. Walang iba. Pag sinabing manampalataya ka, walang iba, kundi doon lang. Yan na naman po tayo eh, sa Panginoon. So, faith, no? Sa pananampalataya kay Kristo. Sa Kanya lang. Kasi siya lang ang daan, ang buhay at katotohanan, mga kaibigan. No? So, maganda ang ating aral at handa naman po tayo sa mga tanungan dito. No? Tanungin niya lang po ng word for word sa atin kung yan po ang kanyang tibay sa debate, no? Na kanyang pananggalang. So, tuloy na lang po tayo. No? Ang sabi naman po dito, pagbabasa po tayo at malasak na po ito, no? Talaga naman pong wala po sa gawa ito. Ang sabi po dito, no, sa Epeso, ayan, dito naman po tayo sa Epeso at babasahin natin po ulit hanggang matulig po itong ating mga kaibigan na talagang kay Kristo lang at pananampalataya lamang, walang gawa. Sabi dito sa 8, sapagkat ang wika, sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Nung palang, kaloob lang pala ng Diyos to eh. Sa pananampalataya, ang wika, na sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nakamit mo yung biyaya ng kaligtasan. Eh wala na pong iba kasi siya lang ang daan eh. Si Kristo lang ang daan. Walang iba. No? Ang Panginoong Kristo lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan na dapat po nating sundan at tularan at gawin at iaral.
Yan po ang ating pong paninindigan at aral po dito. At siyempre, sa ilang minuto, napakaikli, no? Ay babasahin ko na po sa inyo ang pang-apat na ating pong poste na tayo naman ay umasa. Nagigibain po ng ating kaibigan. Ang sabi po dito, no? Okay. Sabi po dito punta tayo sa Romans, yan. Siyempre, umpisa natin sa pagbasa. Dito po sa 4 na talata, ang sabi dito, ngayon, sa kanya na gumagawa ay hindi ibinibilang ang biyaya, no, ang ganti, kundi utang. Datapwat sa kaniya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay binibilang na katwiran. So dito wala talagang gawa ang tao eh. Walang gawa eh. Kundi tinutukoy dito, sa pananampalataya lang po talaga. No? Walang gawa, walang kalagawa sa ikaliligtas sapagkat ang kaligtasan po, no, sa ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Yan po maliwanag po sa Roman 1:1-16. Ngayon, ito namang ating kaibigan, habang maubos ang ating oras, babasahin ko po sa aklat po nila, no, dito po sa magandang balita, no, Biblia, magandang balita Biblia na kanilang ginagamit, no? Ang sabi po dito, basahin ko po sa inyo na sa gawa, makikinig po kayo, no? Pakinggan niyo maigi, no? Talasan niyo ang pakikinig. Ang sabi po dito, no, sa gawa 4:12, ang sabi dito, sa kanya lamang. Maliwanag po, ano? Kasi siya yung daan sa pamamagitan ni Kristo ang kaligtasan. Kaya sabi dito, no, sa kanya lamang ang wika, matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo mga ligtas. Sa pangalan lang talaga ng Panginoong Kristo, matatagpuan ang kaligtasan. At napakaliwanag niyan, dagdagan natin ng talata sa 13, na sabi doon, na gayon na lamang, for God so loved the world that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. So kung sino mang sumampalataya sa kanyang wika, kaya nga sa kanya lamang sa kanya lamang ang wika, no, matatagpuan ang kaligtasan kasi siya lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Panglima na po yan, no? Tingnan po natin kung matitibag niya. Ngayon, napakarami po nating tatanungin niya word for word. Mga tayo pinagit ang word for word dito. Iba kasi ang konsepto ng word for word sa inyo. Iba naman ang konsepto ng word for word sa Biblia. Yan. No, yan ang ating pong ikalimang tindig na umaasa tayo, no, na sinasabi po ng ating kaibigan, no, na basahin ko pa po ito, no, sa Timoteo para maganda po at masundutan po natin ang mga talata po ng ating binabasa. At siyempre, yung ating pong tindig, inabasa na po natin yan. At tingnan po natin dito po sa sa unang Timoteo. Okay? Ang sabi po dito, no, sa basahin po natin sa 2. Okay. Ang sabi po dito, no, sa 2 at 5. Sabi dito, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan, na ang wika, nasa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubo sa lahat, na pagpapatuong mahalaga sa sariling kapanahunan. So dito maliwanag, siya po kasi si Kristo yung tagapamagitan sa Diyos. No, sa pamamagitan po niya, no, ay merong kaligtasan at ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya na kung sino mang sumampalataya sa kanyang wika, mayroong kaligtasan, mga kaibigan. No? At sa kanya lamang ang wika, maliwanag doon, matatagpuan ang kaligtasan sapagkat siya lang ang daan, ang buhay at katotohanan. Wala na pong iba. No? Wala po kayong ambag doon. No? Sabi, ilang percent ambag ninyo para maligtas kayo? Sige nga, si Kristo lang ang gumawa nito sa krus, no? Sa kanyang kamatayan, no? Sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. Ayan, no? Kasi maliwanag yan na siguro maganda, basahin na rin po natin, no? Marami pong sa kanya sarili, mga bastos talaga sa krus ni Kristo, sa kamatayan, sabi dito, sapagkat hindi ko ito Ayan, ebanghelyo, time na po. sapagkat siya kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas sa bawat sumasampalataya
Time na, kulay bro. sa Time na, Hudyo bro. at din sa Grego. Okay? Okay. At dyan po nagtatapos ang unang latag ni Brother Eric Villanueva ng Evangelist. Okay. Bro Jando, Yes. ready ka na, bro? Okay, ready na ako. Okay, okay. Okay, so, ang unang... sige, sige. sige, bro. Pag nag-start ka na, in time mo mag-start na rin, bro. Okay, ang unang tanong, dito sa John 14:6, mababasa ba dito na manampalataya lang kay Kristo o hindi mababasa? Okay. Word for word, kinahanap mo, wala pong nakasulat naman ng palataya kay Kristo. Pero, ang pinupunto natin dito, siya lang ang daan at ang buhay katotohanan. Ngayon, tindigan mo sa mga tanong natin kung meron ka mababasa na merong daan at buhay katotohanan liban kay Kristo, kundi siya lamang. No? Yan, maliwanag po yan. No? Nasa pamamagitan ni Kristo, siya ang daan, wala nang iba. Kaya nga binanggit natin Next walang question, bro. sinuman sa kanyang Next pangalan, question. kasilong ng langit. Next question. Next question. Sa Juan 14 says na ginamit mo, mababasa ba dyan na si Kristo lang ang daan? O hindi? Sa word for word wala, pero nandun yung diwa. Dapat sa paggamit ng talata at yung konteksto sa unawa, gamitin mo yung diwa. Meron pa bang iba dyan? Bukod kay Kristo, sige, gagawa mo o ikaw mismo? Wala eh. So, yun yung diwa, no? Andun nasa loob yung diwa na siya lang talaga ang daanan, ang buhay at katotohanan. Kasi ang ginagamit mo, napakahinang depensa, napakahinang Next tanong question, yan, bro. word for word, nausaw Next yan eh. question. Itong sinasabi sa Kawikaan 12:28 na daan ng katwiran, si Kristo ba ito o hindi? Mr. Moderator, no, hindi po tayo gumamit ng talatang yan, no? Nasa rules po natin yan. Huwag kang tumawa. Hindi natin, ikaw dapat alam mo yung Teka lang, bro. yung May rules address ninyo, by... Ano ba yan? Objection ba yan, bro? May address ka ba sa moderator? Sabi siya, sinabi ko siya kanina, di ba, objection moderator? Okay. So, okay, bro. Paliwanag ka, bro. An objection mo doon? Liwanag nga ako, sabi ko, hindi ko unang nilatag yan. Tanong siya sa nilatag ko. Okay. Bro Jando, may counter ka ba? O Yes, may tatanong- counter sana ako. Counter, bro. Kasi doon, tinitira ko yung sinasabi niya kasi na walang ibang daan eh. Siyempre, affirmative sa hindi siya babasa ng ibang daan. Ang sabi niya kasi walang ibang daan eh. Kaya ang gusto ko ipresenta sa kanya yung ibang daan. Ayaw naman niya tanggapin kasi di niya Okay. tinilatag. Okay, so bilang pa moderator at pagsasaayos ng debating ito, bro, meron kasi tayong rules sa unang nilatag. Kailangan doon ka lang magtatanong sa inyo. Okay, bro. Next Okay. question, bro. Jando. Dahil tinanggap mo na sa 1:14 wala palang mababasa dyan na si Kristo lang ang daan. Sa pangalawang talata, meron ka bang nabasa dyan na manampalataya lang kay Kristo? Yes or no? Meron, diwa na nandun. Objection, moderator. Nandun din yung diwa. Mr. Moderator. Teka lang, bro. Sumasagot ako. Teka lang, bro. May Sumasagot objection, ako, bro. Mr. Moderator. May objection, bro. Objection. Yan talaga. May objection. Bro Jando, objection? Ang tanong ko kasi mabasa, hindi diwa. Pag sinabing diwa, nasa utak niya lang yan, pero hindi mabasa. Okay, may counter ka ba, bro, Eric? Meron, tanggapin mo o hindi ang sagot ko, kainin mo. Kasi bakit? Sinasagot ko tanong mo. Yun yung inyong Bro, tanong, di ba? Counter niya. Yung sa objection niya, i-counter mo yung objection niya, bro. Hindi mo sagutin. Hindi, kaya pati na-counter ko. Sabi ko, tanggapin niya o hindi yung sagot ko, kasi sinagot ko yung tanong niya. Okay. Pumunta na sa salibatan. Okay, Yun lang, bro. napakasimple lang yan. Gets ko na, bro. So, bilang moderator at pagsasayos ng debating ito, Wala ka word for word. ang tanong niya, bro, maliwanag na narinig ng moderator kung meron o wala. Hindi siya nag-expect ng diwa, bro. So, kung wala kang masasagot, bro, mag-next question na agad tayo dahil nasa rules natin, kung walang masasagot, next question agad, walang paliwanagan. Next question, bro, Objection, Mr. Jando. Moderator, objection. Bro, isang objection lang, bro, sa tanungan, bro. Isang objection lang. Sige, Okay, at least bro. nasagot yung meron. Bro, Jando, Next yung question. next question. Okay, next question. So tinatanggap mo, walang mabasa, nasa diwa mo lang, yes or no? No, meron. Pasok yun. Masok yun. Kasi malinaw yan na siya yung daan eh. Walang iba. Pakita mo sa akin kung merong iba dyan na daan, limang kay Kristo. Wala ka rin mababasa eh.
Kasi nga marupok yung ano, yung tanong. Napakahilang tanong yan, yung word for word mo. Meron yan. Meron. Next question. Next Next question. question, nung binasa mo ang ikalawang talata mo, nabanggit mo ba sa pagbasa mo ang manampalataya lang kay Kristo o hindi mo nabanggit? Ah. Mr. Moderator, ano ba yung ikalawang talata? Objection, Sabi mo yung moderator. ano. Okay, Hindi. okay, okay. Ako muna, Teka nag-open lang, ako teka eh. lang, teka lang, bro. Nag-sabihin ako, Teka ako lang, muna teka lang. sumaba. Okay. May naunang mag-object si bro Eric. Kung may objection ka, Oo. paki-address lang sa akin, bro. Pakisabi objection para alam ko kung nag-object ka o Oo, sumasagot ka, bro, ha? nagsalita ng Okay. objection eh. Sige, Okay. okay. Ano objection mo, bro? Okay, ang objection ko, siguro, baka hindi alam yung talatang binasa ko, sabihin niya yun lang objection ko, anong talata yun? Ha? So Anong talata clarify, yun? Yun lang, clarify. napakasimple lang eh. Okay, so Baka okay. nalilito siya eh. Okay. So parang clarify, ano bang talata daw ba, bro, Jando? Sasagutin ba, may Opo, counter ka? clarification niya kasi baka umaano siya, sa Okay, side okay. comment So, siya eh. Okay, clarification lang, no? Kasi, pag siya nagbanggit ng talata, hindi niya binabanggit ang tamang talata. Sinabi niya kayo nagawa, 16:30. Di ko alam kung 16:30 ba kaya nagawa kasi tinignan ko rito, hindi naman yun binasa niya eh. okay. So, ipaklaro lang, kaya nagbasa ka ng Roma 4, hindi binanggit yung Tito 5. Sabi lang niya, gawa, kabanatang 4, basa. Walang, So- walang ano, talata. So, bro Eric, yan mismo ang nagkukulang sa kanyang pagpresenta. Okay. Gets ko na. Kahit ako, hindi ko na medyo nasulat yung mga ibang talata kasi talata lang na ano ko. Nasulat ko. Bro Eric, ganito na lang, no? Dahil dilatag mo yung 16:30, kaya itinatanong ni Bro Jando, no? So, paki-rephrase yung tanong, Bro Jando, para masagot ni Bro Eric. Anong tanong mo, bro? Ulitin ko, nang binasa niya ang gawa 16:30, sa pagbasa ba niya, nabanggit ba niya sa mismong talata ang manampalataya lang kay Kristo o hindi niya nabanggit? Okay. Unang-una, nabanggit po natin na manampalataya kasi nandun yung diwa ng pananampalataya. Walang iba. Kasi walang ibang Objection, pangalan dun eh. moderator. Okay, Ah. objection. Ano objection, bro? Teka lang, bro. Objection, ano yan eh, fallacy of non sequitur, fallacy of equivocation, and fallacy of strawman. Kapag nagbasa siya ng manampalataya, ina-assume na niya automatic na manampalataya lang. Lalo mo sa talata. Equivocation kasi in-assume na niya pag nagbasa ng pananampalataya means pananampalataya lang. Pag non sequitur kasi manampalataya, ang ibig sabihin niyan manampalataya lang. Ayoko ng ganun. Ayoko magipaglokohan kay Eric Villanueva. Ayoko yung gamit ng fallacy. Kontra ko yun. Bro Eric, Counter tayo, Mr. Moderator. ka-counter ka, bro. Sige, bro. Yes, siyempre. Unang-una, sinagot ko yung kanyang tanong, no? Sinagot natin. Ngayon, tanggapin niyo o hindi, ulitin natin, bahala siya sa buhay niya. Okay. Basta eto sa akin, no? Dito sa binasa ko, lamang po yan. Sunod, binasa ko yung talata 16, 20, 30, 31. Huwag niya sabihin, hindi ko binasa, hindi ko binanggit. Binasa po natin yan. So, Okay, ibahin niya sa kanyang rebuttal, huwag siyang umiyak. Okay, bro, no side comment tayo, bro. No side comment. Rule number 8, no, bro. Okay. So tinatanggap ko ngayon kasi para lang natin yung ma-remind ko lang sa'yo sa mga rules, bro, ha. No unprotected. Okay. So, narinig ng moderator bilang sa pag-aayos ng debating ito. Narinig ng moderator na naghahanap yung negative side kung nabanggit ba dyan na ni Jesus yung lamang. At ang narinig ng moderator na sagot ay nabanggit ng nagbasa. Like sinabi mo, nabanggit mo. So, para sa akin, valid yung objection ni Bro Jando kasi nagkakaroon kasi ng policy. Nung tinanong ka ni Bro Jando kung nabanggit ba dyan, ang sagot mo, nabanggit mo. So Yes. Nagkakaroon ng policy, bro. Okay. Bro Jando, meron ka pang 7 minutes, 40 seconds. Okay. Next question. Eto, 16:31 ng gawa. Anong sinabi dyan? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus o manampalataya ka lamang sa Panginoong Hesus? Okay. Sabi dyan, manampalataya ka kay Jesus at manampalataya ka
lamang sa Panginoong Jesucristo, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit kundi sa pamamagitan niya. Handun po yung diwa niyan. Kaya huwag kang magpaulit-ulit ng tanong mo, gibang-giba po yan. Maliwanag yan, sa kanya lamang ang kaligtasan. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Next Kristo, question, sa bro. kaligtaan Next ng buhay question. ng katotohanan. Next question, inamin mong gibang-giba talaga. Saan dito ang salitang lamang sa talata? Meron nga, paulit-ulit tayo eh. No, yan nga yung diwa eh. Na pag sinabi sa Objection, pananampalataya moderator. kay Kristo, Objection, Pause the time. moderator. Teka lang bro, may objection. Pause the time. Equivocation fallacy ang ginagawa ni Eric Villanueva. Tanong ko sa kanya, nasaan dito ang salitang lamang? Sabi niya nasa diwa. Sabi ko dito mababasa, hindi sa diwa niya. Si diwa niya utak niya lang yan eh. Okay. Gets ko na bro. May counter ka ba bro o Counter. hatol na moderator, bro Eric? counter tayo. Counter. Ito yung counter natin, no? Uulitin po natin, sa akin, hindi sa iyo. Yung pananampalataya dyan na binabanggit ay lamang sa akin, no? Sapagkat nandun yung diwa. Unang-una, mga kaibigan, mga kapatid, ito nga pananampalataya kay Kristo, Okay. ganun Okay na, bro. kahalaga ang aral ng Panginoon. Okay, bro. Walang iba Bro. po yun. Bro, Na- counter objection lang bro, hindi paliwanag bro. Counter objection, Pwede. ibig sabihin, dun sa in-object niya, doon ka magka-counter bro. Sige bro, nagets ko na bro. Kasi Nagets ang mo na. nangyayari, Sige. okay, so bilang moderator at pagsayos ng debating ito, I think valid yung objection ni Barjando kasi nagiging policy talaga bro. Kasi pag sinabi mong may Mr. Moderator, mababasa, objection. bro, Paano naging policy yun? bro, Sa akin yun eh. Sagutin niya Bro. sa rebuttal niya. bro, Huwag siyang bro Eric, teka lang, bro. So, Huwag kang magsalita binasa ko ang rules bro, ng binasa ko ang policy. rules at tumanggi ka naman, umano ka naman bro. Hindi policy yung para Binasa sa ko akin yung sa'yo rules, policy. bro. Naku po naman, Binanggit Patigihin nyo, ko dito, number 12, rule number 12, ito lamang ang iiral ng patakaran ng pag-ayos na ito at pumayag ka bro. At number Oo nga, 11, pero respect na admin, policy. moderator, Ano is ba? always decision is Bubong final ka ba? bro. Okay. Bubong ka ba? Ano ba bro? Next Kaya pa question. ba? Kaya pa ba? Hindi, ikaw O, tanong kung kaya mo pa. itutuloy pa ba natin bro o ano? Ay kayo. Kasi ikaw nasabi ng sasalita ng policy, dapat di ka nasasalita ng Bro, ganyan. No? Bro, Ano ka, bro, hukom? bro, hindi ako judge bro. Moderator O lang po yun. ako. Huwag mo masabi ng policy. Moderator lang po. Kaya mo Moderator yung lang sa po ako. debate ko magsabi. Sabihin mo sa kanya kung kaya niya pa. Moderator, ako ang nagsabi kung anong uri ng fallacy yan. Pag sinabi kong fallacy talaga yan. Kaya ko ipaliwanag kung bakit naging fallacy yan. Kaya ko ipaliwanag yan. Ikaw ang Okay. nagsabi. Dapat okay lang yun kung ikaw. Bro, Hindi yung Bro, moderator. kung hindi kayo Ako mo? magiging professional bro kausap, ititigil natin tong debating ito bro. Kasi No underline, problem. Kung no, nakatapos ang na si Janto, bro. walang problema. no ang pro attitude yan bro. Kasi kung ganyan hanggang sa kaka-end ng debate bro, hindi maganda kakalabasan ng debate. So, kaya pa bang maging professional o hindi? Hindi na. Sige, next question na ako, moderator, para matuloy na tayo. Okay, next question bro. Next question. Sa Efeso 2:8 hanggang 9 na ginamit mo, mababasa ba dyan na manampalataya lang kay Kristo o hindi mababasa? Nababasa. Mananampa kasi yan doon niya yung diwa. Na? Ibig sabihin, Objection, hindi sa moderator. gawa. Kung sinabing hindi sa gawa, kay Kristo lang yun. Objection. Manampalataya kay Pause the Kristo. time. Pause the time. May objection. Yung aking objection sa kanya, paulit-ulit na lang. Tanong ko siya mabasa, ang isasagot niya nasa diwa. Sabihin, sa utak niya lang yan, nag-exist. No? Okay. Objection okay, counter sige. tayo. Counter. Counter ka bro. Counter ka Okay. bro. So hindi po sa isip ko yon kasi dapat alam niya yung yung pag sinabing diwa, pinapalooban yon ng kahulugan ng Biblia o nandoon sa konteksto yung diwa, hindi sa utak yan. Baka sa utak mo yon, pero iba sa Biblia. Okay. Okay, guess ko na bro. Okay, so ganun talaga no, wala hindi natin mapipilit ang affirmative sa pagsagot kung walang mababasa o diwa. So next question ka na lang bro Jando kasi hindi niya mabibigay yung Okay, mababasa. next question. Ayon sa Efeso 2:8, nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya o nangaligtas sa pamamagitan ng mananampalataya lamang? Yes, both yan sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat nandun yung diwa.
na lang kasi wala ngang gawa at walang sino mang pangalan, kanino mang pangalan sa silong ng langit na sukat at ikaligtas, kundi sa pamamagitan lang ni Kristo. Wala pong ibang, siguro naniniwala ka naman dun eh. O miss baka ikaw tagapagligtas din. Kasi hindi nga si Kristo eh. Di ba? So si Next Kristo lamang, question, next kaibigan. question. Next question, saan dito isiniksik ang salitang lamang? Meron dyan. Sabi ko nga siya, yung sagot ko eh. Kasi nandun yung diwa ng lamang. Objection, Dapat moderator. mauunawaan mo yun. Paulit-ulit ka Objection, na wish nyo moderator. maunawaan yung May diwa. objection, may objection. May objection. Ang gusto ko, sabihin niya kung ano ang word na sinundan ng lamang at ano yung word na kasunod ng lamang para matrace ko kung nakalagay ba talaga dito ang salitang lamang. Okay. May counter ka ba, bro? Counter tayo, counter. Ang counter mo, bro. Yes, sinagot ko yung kanyang categorical na tanong. So mag-next question niya kung di niya na kaya. Kasi unang-una, sabi ko, yes, nandun yung diwa at nandun yung sa pamamagitan ng pananampalataya. At nagbigay po tayo ng Okay. paliwanag kung bakit no, sa Okay. pamamagitan ng pananampalataya lamang. Okay, Tanggapin gets niyo ko o na, hindi, gets. walang problema sa atin yan. Gets ko na, okay, okay. So, bro Jando, next question na lang. Wala siyang maibigay doon sa tanong mo. Next question. Meron. Okay. Okay, next question. Bakit di mo tinuloy sa verse 10? Kasi lalo ka mabubuwal pag pinuloy ko yung verse 10. Kaya naawa nga ako siya kasi lalo ka mabubuwal pag tinuloy natin yung verse 10 dyan. Kasi hindi nga sa gawa eh. Kundi bungal na lang yan ng pananampalataya, kaibigan. Dapat alam nyo yan eh. Unang-una, hanap ka ng talata, ng word for word. Eh yung sa Biblia, yung titik Next question, nakamamatay bro. eh. Baka hindi Next mo question. alam. Okay, next question. Kaya nakamamatay eh. Ginamit mo ang Roma 4:3 hanggang 5. Mababasa ba dyan sa mga talatang yan ang manampalataya lamang kay Kristo o nasa diwa mo lang? Yes, na mababasa diyan na maliwanag po 'yan sa pananampalataya kasi wala ngang iba at binanggit diyan hindi sa pamamagitan ng gawaang wika kundi kasi kung gawa may utang ang Panginoon. Ngayon gusto mo gawa, may utang ka. So handun yung diwa, even dun po no sa kahulugan na binabasa po Next natin. question, bro. Next Pumapaloob 'yun no, Next na dun question. lang sa pananampalataya. Okay, Ang walang next gawa talaga question. yan, kaibigan. Next question. Dito sa ginawa mong gawa 4:12, mababasa ba ito salitang manampalataya lamang kay Kristo o nasa diwa mo rin? Meron. Binasa ko nga yung libro niyo eh. Gusto mo ulitin ko Ito makinig kayo mga kaibigan no para maunawaan ninyo yung kahulugan po nito. Basahin po natin Sandali lang. Hindi ko mabuksan, pambihira. Next question, next question. Next Next question. question Basahin sa ko sa inyo. Roma 4:3, ang sabi dito, sumampalataya si Abraham sa Diyos. Sino ang Diyos na sinampalatayanan ni Abraham? Si Kristo o ang Ama? Okay, basahin ko. Ano ang tanong mo? Paki-clarify ka, Mr. Moderator, kasi hinahanap ko isa eh. Sa Roma 4:13, anong tanong mo dyan? Pakiulit, bro Jando. Sa Roma 4:3 ang sabi dito at sumampalataya si Abraham sa Diyos. Ang tanong, sinong Diyos ang sinampalatayanan ni Abraham sa kanyang panahon? Ang Diyos Ama ba o si Kristo? Bot yan. Kasi umiiral si Kristo bilang Diyos eh. Dapat alam mo yan eh. No? Bot yan. Bot. Next question. Next question, saan mababasa sa Biblia na si Abraham sa kanyang panahon ay sumampalataya kay Kristo? Meron. Kaya nga sabi doon sa John, di ba? Natuwa yung ama Abraham nung makita niyo ang aking mga araw. Dapat alam mo yan. Ano ka ba dyan? Next question. Tibay-tibay mo Next tanong mo. question, sabi mo kanina both. Both. Yes. Tama ba yun o mali? Tama. Dahil both, pag sinabing both, isa lang ba yan o dalawa? Isa lang yon kasi isa lang ang Diyos eh. Objection, moderator. Objection, bro. Pause the time. Actually, I am asking about the persona kasi tinanong ko siya kanina, sinong Diyos ito? Yung Ama ba o yung anak? It means I am asking for the persona. So, tanong ko sa kanya ngayon, sabi niya kasi both. Both. Dahil both, tatanggapin ba niya na hindi ginagamit ang terminong both kung isang persona na tinutukoy? Counter.
So hindi niya naunawaan yung ating sagot kung bakit tayo sumagot ng bot kasi nga yung pag-ilan ng pagka-Diyos ni Kristo at ng Ama na walang pagkakaiba yun. Lumalayo yun sa sa topic eh. Okay. Labi na nga. Okay, bro. So, dahil may counter, may objection at may counter kayo, bro. At ang gustong paliwanag ni Bro Jando dun sa persona, bro. Sasagutin mo ba ng ayos o hindi? O wag yung next question ka na lang, bro. Hello? Bro, Next Bro Eric, question. andyan ka pa? Next question. Next question, bro. Ano, sasagutin ko ng maayos? O, sinagot ko na ng maayos. Sabi Next question, ko nga bro. sa inyo, di ba? Yan eh. Kasi ang tinutuko yan, yung pagka-Diyos, na isa sila sa pagka-Diyos. Hindi yan hiwalay. So sabi ko nga, lumalayo sa topic, lumapit siya. Next question. Okay. Anong time na, moderator? 3 minutes. Sige. Next question naman tayo. Dito sa Romans 4:4, mababasa ba dito na manampalataya lamang kay Kristo o hindi? Teka, parang naglo-lost connection yata si Bro Eric. Kaya. Ano? May sumasagot na kasungot dyan. Teka muna, Mr. Model, ganyan ba yung yung platform? Sige, bro. Tuloy. Ganyan ba? Maliwanag naman dito na sinasabi dito na yung diwa ng pananampalataya na sinasabi po dito sa Roma na kahit si Abraham yung kanyang pananampalataya binabanggit po natin dito walang iba kundi sa pananampalataya lang talaga. Walang iba po yan kundi sa pananampalataya. Kasi kung hindi sa pananampalataya may utang ka. Ang ginagamit nating termino at dito sa pamamagitan ng pananampalataya. At Next question, bro. Next question. Yun yung topic natin. Yun yung topic natin, Next kaibigan. question. Nang binasa mo ang Roma 4:4, nabasa mo ba na manampalataya lang kay Kristo o hindi mo nabasa? Okay. Nabasa po natin inisiatiba sa 4:5. Ang bira ka dyan to. Yung boses niya halata nanginginig, moderator. Ipaayos saglit. May question yan, Mr. Model, objection tayo. So mali po yung kanyang bintang. Bintang po yan. Yun yung nasa diwang utak mo. Kasi maliwanag yung ating binabanggit at binabasa. Tawa kang tawa mo, tignan mo sa libatan natin. Tatutuloy pa ba tayo ng sagot? Mr. Moderator, next- objection natin. Next, direct cha-chopic. Bro Eric, nagcha-chopic ka kasi. Sa tanong, huwag siya mag-object. Huwag siya mag-object. Bro Kasi Eric, wala nagcha-chopic ka. Okay, next question, bro. Meron ka pang 1 minute and 56 seconds, bro Jando. Okay, next question naman. Dito sa ginamit... Hindi pa tapos yung ating tanong, kaibigan. Anong nangyari? Hindi yata tayo Diba, napapakinggan. kaibigan? Pinutol mo, hindi pa ako tapos. Ano Pinutol nangyari? mo. Nakakaroon din ang moderator ko. Ano hatol mo, Mr. Moderator? Hindi pa ako tapos. Anong hatol mo? Bro, nagcha-chopic ka kasi, bro eh. Hindi namin makaintindihan yung sinasabi mo. Kaya siguro naisip niya na nagagalagal tayo, nagcha-choppy. Kasi sa live ko rito, hindi siya nagagalagal, hindi choppy. So Okay, pinutol sige. niya kasi yung ating, malinaw na, yung ating sagot. Itutuloy ko yung sagot ko kasi ano yan nasa Sige, tuloy mo, ulat, bro. diba? Meron ka yes. pang 15 So, seconds. pinapagitan dito sa kanyang tanong, uulitin po natin, ang ating topic ay sa pananampalataya ng kay Kristo ang kaligtasan. So binanggit natin ang mga talatang ito na inuugnay ko doon kay Kristo. Uugnay ito. Kaya kung bakit sinasabing oo, yes, nandiyan na nakasulat kasi magkakaugnay sila. Dapat tama ko ni Jando. Next question. Next question. Okay, next question sa Roma 4:5. Mababasa ba dito na manampalataya kay Kristo lamang o hindi? Objection, moderator. Objection. Okay. Objection, bro. May objection. Wait lang, may objection. May objection. Nanginginig ang boses ni ni Eric, pakiayos. Hindi ko maintindihan. Hindi ko masingil natin.
Bro Eric, yung connection mo yata mahina. Medyo nagcha-choppy ka, bro. Papause ko lang yung time, ha? Bro Eric, okay ka ba? Okay na. Nagcha-choppy, bro. Kaya nga eh. Sandali lang, ayos namin. Sandali lang. Sige, sige lang, okay. Yan, hello. Okay Ayan, na? ayan. Okay na, sige, sige. bro. Okay na? Okay, okay. Okay. Hello. Yan, tuloy tayo, no? Okay na. Okay na, okay So na. maliwanag naman dito yung ating sagot, yes, no? Kasi nandun nga yung pinagdugtong natin na mga konteksto na pumapasok po doon na sa pananampalataya at hindi gumagawa, hindi sa gawa. Yun po yung ating ibig sabihin doon, no? Yun ang ating ibig sabihin na talaga sa pananampalataya lamang at hindi sa gawa, kundi kay Kristo lamang sapagkat siya lang ang daan, ang buhay at katotohanan. So next question. Next question. Okay, next question naman tayo. Gawa 4:12. Mabasa ba sa Gawa 4:12 na manampalataya lamang kay Kristo o hindi mababasa again? Yes, meron. Meron din, no? Ulitin natin na makinig kayo, basahin natin sa kanilang libro, no. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Ang sabi sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos, no, sa mga tao upang tayo mangaligtas. Sa kanya lamang yung kaligtasan, no, matatagpuan. At ito nga sabi sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na upang sino ang sumampalataya ay maligtas. Okay, Kaya sa at kanya dyan lamang po kaibigan. nagtatapos. Okay. Yan po nagtatapos. Ayan. At ayan po ang mainit-init na question and answer. Okay. So, diretso na tayo sa ating unang latag ng negative side. So, Jando, pag ready ka na, yung time mag-start na, bro. Okay, thank you moderator at ako na pagkakataon ko nito para ipaliwanag yung aking panig. Ang hamon niya kasi sa akin, faith lang kay Kristo ang kaligtasan. Faith lang. Sabihin, faith alone kay Kristo. Wala naman siya nabasa kanina pa na manampalataya lamang kay Kristo. Kung napapansin ninyo, makabasa lang siya ng pananampalataya, akala niya pananampalataya lamang. Mali. Mali yun. Iba yung manampalataya sa manampalataya lamang. Iba yun. Halimbawa, ganito. Si Eric Villanueva ay pinagaling ng doktor. Ibig sabihin ba, ang doktor lang ang nagpagaling sa kanya? Walang medisina? Walang cooperation ng pasyente? Walang mga infrastruktura na ginamit sa kanya? Walang ganon? Ang doktor lang? Solo? Mali. Mali yun. Halimbawa, siya ay graduate dahil sa kanyang pag-aaral. Sabihin ba, nag-aral lang, di na kailangan ng exam, di na kailangan ng attendance, aral lang, nag-graduate na? Mali. Wala sa logic eh. Yan nga binabago niya. Ngayon, next. Biblical ba ang doctrine ng salvation by faith alone in Christ? The answer is no. Very big no. Sa debate about sa faith alone ay laging gumagamit ng mga fallacious arguments ang nagtitindig sa maling aral na ito. Kaya dapat itong ma-detect. Una, ang una ginagamit niya is fallacy na kung tawagin na non sequitur. Ang conclusion niya, my faith, meaning faith alone na agad. Pero hindi naman automatic yun. Halimbawa, makakapasa ka o magitan ng pag-aaral. Hindi ibig sabihin na pag-aaral lang. Wala ng exam, attendance, etc. Hindi sumusunod ang kanyang conclusion sa premise. Yan ang non sequitur. Hindi po kita nakabasa ng my faith, sabihin mo na kagad, faith alone yan. Yan ang non sequitur. Next, ikalawang fallacy na nagagamit dito ay ang strawman fallacy. Ipalilitaw ng kalaban na ako ay tumututol sa pananampalataya. In which talagang ginagawa niya. Gusto niyang kontrahin ko yung mga talatang nagbanggit about pananampalataya. Pero, ang napag-usapan naming gigibain ko ay ang faith alone at hindi ang faith na walang alone. Kaya ako nag-object kanina kasi binabasa pananampalataya. Kumbaga, parang gusto niyang gibain ko
ang pananampalataya. Hindi naman yan ang aming napag-usapan. Ang napag-usapan namin, faith lang kay Kristo. Sabihin, faith alone kay Kristo. Wala kaming napag-usapan na kukontrahin ko ang pananampalataya kay Kristo. Ang napag-usapan namin, kukontrahin ko ang pananampalataya lamang kay Kristo. Bakit? Bakit? Pag pananampalataya lamang kay Kristo, kinukontra ko. Kasi, ang sabi kasi sa sa Juan 5:24, may pananampalataya yun sa Ama, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin. Sabi niya kanina, both. Di may Ama. Siya mismo ang gumiba sa tema niya eh. Kasi hindi lamang kay Kristo, pati sa Ama na nagsugo sa Kanya. Juan 5:24, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi lang pala kay Kristo. So hindi lang pala kay Kristo kundi pati sa Ama. So mali yung kanyang konklusyon kaagad. Yan sinasabi ko na na ginagawa niya, non sequitur fallacy. Nakabasa lang siya ng pananampalataya. Akala niya, pananampalataya lang. Mali. Next. Ano ba dito? Sa 1:12:44, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya kundi sa nagsugo sa akin. Hindi lang pala kay Kristo. Hindi lang pala kay Kristo eh. 1:13:20, ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Di napakalinaw na hindi lamang kay Kristo kundi pati sa Ama. Yung si Kristo ba at ang Ama isang persona lang? Hindi, magkaibang persona nga nag-uusap ngayon dalawa eh. Sabihin, dalawang persona yan. Next, ano pa dito? Ikatlong fallacy naman na nagagamit nila dito ay ang fallacy of equivocation. Gagamitin niya ang salitang faith. Pero ang ibig niyang sabihin, ipasok, ay ang faith alone. Lilituhin niya ako sa meaning para magmukhang tama siya. Ikaapat na fallacy na ginagawa niya rito, yung burden of proof evasion. Kaya ako nag-object rin sa affirmative stand niya kasi ginagamit niya ang fallacy of burden of proof evasion. Sa halip na tindigan niya ang kanyang tema na salvation in Christ by faith alone, pero ang pinatutunayan niya ay ang pananampalataya kung saan ay iniiwasan niya ang tunay na burden niya. Yung buong stand niya sa affirmative stand, fallacy of burden of proof evasion yun. Kasi pag bumanggit siya ng lang, wala naman siyang referensyang binasa. Kundi, yung talata, binasa niya, in-explain niya, nilagay niya yung lang sa explanation niya. Pero wala sa talata. Sa madaling salita, fallacy of burden of proof evasion ang ginagawa ni Eric Villanueva. Next, ikalimang fallacy na ginagamit niya dito ay ang false dilemma. Ito yung mga tanong o mga argumento kung saan papipiliin ako sa dalawa, sa faith ba o sa work. Gayong sa stand ko ay magkasama ang dalawang yan. Pili ka sa work o sa faith. Yon, false dilemma yon. Bantayan nyo yan ha. Pag nagtanong siya ng alin sa mga yan, automatic fallacy yan. Mateo 28:20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. So si Kristo nagturo sa kanyang mga alagad na turuan ng mga tao sa mga iniutos niya. Ano yon? Santiago 2:20. Isa kang hangal. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Kaya sa ista namin, pananampalataya plus gawa. Kasi pananampalataya lang, walang gawa, kahangalan. Sabi nga Santiago, isa kang hangal. Kaya yung mga nagtuturo,
na faith alone, walang work, hangal, sabi ni Santiago. Oh, ako ba ang nagsabi niyan? Santiago ang nagsabi niyan. Next, 2:24 ng Santiago. Diyan nyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Sinong tao ang tinutukoy dito? Si Abraham. Binasa niya Roma 4:3-5 si Abraham. Ito naman sa Santiago, si Abraham tinutukoy dito na siya ay pinasakda sa kanyang mga gawa. Ginawang tinuring na matuwid dahil sa kanyang mga gawa na inialay niya ang kanyang anak na si Isaac. Hindi dahil sa pananampalataya lamang. Budget na yung tema niya, wasak na wasak. O sa easy to read version. So you see that people are made right with God by what they do. They cannot be made right by faith alone. Sabi ni Apostle James that we cannot be made right by faith alone. So, paano ka maliligtas kung hindi ka naman tinuturing na matuwid dahil sa kaka-faith alone mo? Kaya nga, kailangan dagdagan eh. Dagdagan. 2 Peter 1 verse 5-7. And besides this, giving all diligence, add to your faith virtue. Faith. Add. Anong i-add sa faith? Virtue. Hindi nga faith alone. Kasi kailangan magdagdag ng virtue. Ano pa idagdag? Knowledge. Di dalawa na. May virtue na, may knowledge pa. Meron pa, temperance, 3 na. Meron pa, patience, 4 na. Ang daming dinagdag sa faith, so hindi nga talaga faith alone. Ang daming dinagdag sa faith, ano pa? Godliness, 5 na. Ano pa? Brotherly kindness. Ano pa? Charity, 7. Okay, time. Diyan po nagtatapos ang unang latag na John Dolabado, negative side. At dako na tayo sa question and answer. Eric, ready ka na ba, bro? Bro, hindi ko marinig. Ang lakas ng ulan dito eh. Kayo na pa siya salita, hindi ko gano'n narinig yung salita niya, pero pinabayaan ko lang. So, narinig ko ba ako dyan? Hello? Dinig ka namin, bro. Ha? Dinig ka namin. Hello? Hindi ko maintindihan. So, magtatanong ka ba, Hello, bro? hello. Hello? Hello? Bro, narinig niyo po ba ako? Dinig ka namin, Yes, bro. naririnig ka. Sobrang lakas. Hindi ko kayo marinig. Sobrang lakas ng ulan dito. Kunyari pa to. Gibasa na si Janto eh. Sa kanyang tawa. Kaso sobrang lakas yan. Narinig niyo ako? Kunyari pa to. Gigibay ko talaga to eh. Kaso ang lakas ng ulan. Di ko marinig. Kayo na pa Ayun siya po, sa magigiba. chat. Di ko marinig. Moderator lang ako, bro. Sige. Decision niya kung gusto niya ituloy. So, ibig sabihin, hindi niya ako magigiba kasi malakas ang ulan. Hindi, giba ka na kayo na sa ano mo eh. Sa mga Giba, tanong mo sa akin. dinig mo Kaso pala lang eh. ulan eh. Kumari pa Oh, to. sige. Sige, tanong na. Tanong na, bro. Tanong na, bro. Tanong na. Hindi ko nga gaya marinig. Sige, tanong tayo. Ako narinig Naririnig ko mo kanina nga mo. ako Ito, eh. tanong ko Kunyari sa'yo, pa unang to. tanong. Mr. Moderator, 10 minutes, bro. tutuloy mo nga yung dila na ito. 10 minutes, bro. Kunwari mo lang. Malakas talaga ako dito, di ko kayo marinig. Sige, okay. Meron kang 10 Tawa-tawa minutes, ka bro. dyan. Nagkaroon isang beses na kami. Lakas na ulan eh. Sige. Unang tanong natin, sabi dito, no? Okay. Binanggit mo yung mga talata, no, na ating binanggit, no? So, dito ba sa, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba sa sinasabi dito, no, na sa pamamagitan ng ebanghelyo, no, sa ikaliligtas, na wala ng iba bukod sa ebanghelyo? O meron pang iba? Objection, bukod dito moderator. sa ikaliligtas? Objection, Okay. moderator. May objection. Objection, bro. Objection. Kanina kasi, pag ako nagtanong sa kanya, sasabihin niya, hindi ko ginamit yan. Gantihan lang to, bro. Huwag mo akong tanungin ng mga hindi ko ginamit. Okay. Mr. May counter ka ba, bro? Objection. May counter tayo. Kasi yun yung kanyang yun yung kanyang, kasi parang nagribatal na siya eh.
So sabi niya, meron pa raw iba na mga bagay hindi lang dito sa salita na ikaliligtas. Kaya tinatanong ko sa kanya to. Kasi sinabi niya to eh. Ha? Okay, okay, Sinabi okay. niya sa So, kanyang presentation doon, tapos sagutin niya to. okay, okay. Sige, Natatakot sige, ba siya? sige. Gets ko na, bro. Okay, so gaya nga ng rules natin, sa unang latag, pwede lang magtanong dun sa inilatag, bro. So, tanong ka dun sa inilatag niya, bro. Bro Eric. So inilatag ko ngayon, di ba? Nilatag ko, sinabi niya yun na hindi lang daw sa lahat kundi marami, hindi lang sa Biblia o Ebanghelyo. Kaya sabi ko, ito yung tanong ko, naniniwala ba siya na dito sa Ebanghelyo at walang iba, yung sa ikaliligtas ayon po dito sa kanyang sinasabi. Naniniwala ka ba sa Ebanghelyo lang o hindi? Moderator, wala akong ginamit na ganyan. Okay, so baguhin ang tanong, bro, Ginamit kasi ko yun hindi eh. niya pa nilatag niyan, bro. Hindi niya O pa sige, nilatag kung di niya yan. ginamit, Sabi dito sa binasa mo, 28 na Mateo 20, lahat ng iniutos. So ito ba iniutos dito na manampalataya sa Ebanghelyo? Oo, hindi. Objection, moderator. Objection, bro. Red herring fallacy ang ginawa niya. Kumuha siya ng premise sa talatang ginamit ko, pero ang tanong niya wala sa talata mismo. Kaya red herring fallacy yan. May counter ka, bro? Objection. Objection tayo, Mr. Moderator. So Counter, ginamit counter. niya yung talata, objection tayo, ginamit niya yung talata 2028, na ituro ang wika sa lahat eh. Itinuro yun eh. Ang topic natin, maliwanag kahit doon ako pupunta talaga sa topic. Ang layo kasi ng mga talata niya eh. Para hindi siya matanong eh. Sagutin mo yun. Okay, so go. So, dating gawin, no? So, wala dun sa talata yung tinatanong, bro. Next question, bro. Next question. 9 minutes and Wala. 12 seconds. Okay, tanong natin, Ikaw ba naniniwala ka ba, kasi sabi mo kasi yung ama at yung anak, ibang persona, naniniwala ka ba na hindi makakapunta sa langit o sino man sa ama kundi sa pamamagitan ng anak? Oo, hindi. Objection, moderator. Hindi ko ginamit ang 1.14 size. Okay, okay. Counter tayo, Mr. Moderator. Counter, bro. Counter, bro. Yes. Ang tinutukoy ko, yung kanyang sinasabi, kasi wala naman siyang talata binigay eh. Para mo siya matanong, ang tinutukoy ko nito na tanong, sa ating pong tanong, kung naniniwala ba siya, ginamit niya yung persona na binabato niya sa akin, pumupunta sa akin na yung persona na dalawa, kailangan yung ama at yung anak lalapit ka parehas, Okay. parang ganun yung kanyang Okay, eh. okay, okay. Sige, so, Ganyan okay, yung okay. kanyang aral kanina eh, di ba napasin? Kaya okay. tinatanong ko siya ron. Okay, bro. No, gets ko na. Okay. So, bilang pagsasayos ng debating ito, mag-moderate muna ako sa inyo. At napakinggan ng moderator, ang 10 minutes. At lahat, wala po akong nailista doon sa sinatanong yung talata. At napakinggan ko po yung sinasabing yung topic niya nung nagtatanong po siya about doon sa persona. So, next question, bro. Wala sa Okay. wala sa akin. Ulitin po natin, sinabi niya po ito, mga kaibigan, mga tagapakinig, Sinabi niya po ito na ang kanyang diwa dito, at saka niya sinasabi, yung Diyos daw lalapit ka, hindi lang daw si Kristo, kundi din daw sa Ama. So tinatanong ko sa kanya, ba't hindi niya masagot? Naniniwala ka ba na hindi ka makakapunta sa Ama? Kasi sabi mo sa Ama sa anak kundi sa pamamagitan ni Kristo? Oo, hindi. Moderator, hindi ko nga ginamit ang 14 size ng Juan. Ba't niya pinipilit sa akin yung talatang yan? Gantihan lang to, bro. Kanina, ayaw mong patanong ng ibang talata eh. Okay, Wala okay. po ako Counter sinabi objection, na Captain. 14 di sa is. Ang ginamit ko yung presentation. May ginamit ba ako na 14 sa is? Sige nga. Okay, Mag-isip okay. ka nga. So, I think narinig ng moderator na binabanggit mo, Bro Jando, doon sa ang mga nampalataya din sa Ama. So binanggit mo ron parang pinaghiwalay mo rin yung persona doon kanina. So para sa akin valid yung counter objection ni Bro Eric. Yes. So paki-rephrase ng tanong, bro, tapos sagutin ni Bro Jando. Okay, sige. Sabi mo kasi parang hiwalay eh. So sa iba para ba sa'yo, na dapat sagot ko bote, talagang isa lang yon. Naniniwala ka ba, na kung sa pamamagitan lang, kung makakapunta ba ako sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo, naniniwala ka ba ron? Oo, hindi. Objection, moderator. Ulitin ko ha. Counter.
ang binanggit ko sa kanina moderator, sabi mo kanina kasi sa 1:5:24, 1:12:44 at 1:13:20 ang sinasabi ko, hindi lang manampalataya sa anak, kundi pati sa ama, so dalawa sila. Ngayon, yung sinasabi niyang si Kristo ang daan, walang ibang talata yan, 14:6 lang. Objection tayo, Mr. Moderator. Kaya nga nandun yung clarification no? Punta siya ng punta sa walang daan. Di ko naman binabanggit yung walang daan ngayon Sabi ko, naniniwala ka ba? No? Sige, sagutin ko na lang, sagutin ko na pamamagitan lang. ni Kristo hindi ka makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo. Yun ang tanong ko sa'yo. Naniniwala ka ba? O hindi? Hindi ako naniniwala, alam mo kung Okay. bakit? Dahil sa lumang tipan, ang daming nakarating sa Ama, hindi pa nila kilala si Kristo. Naligtas sila dahil sa Ama, hindi pa nila kilala si Kristo. Kaya yes ang sagot ko. No? May mga taong nakarating sa Ama, gaya ni Elias, gaya ni Enoch, gaya ni Abraham. Oh, na hindi pa naman kilala si Kristo nung panahong yon. Next question, bro. Next question. So, ibig sabihin, naniniwala ka na hindi sa pamamagitan ni Kristo, no, hindi sa pamamagitan ni Kristo na makakaparoon ka sa Ama. Meron ka bang talata na mababasa, no, dito po, na hindi sa pamamagitan ni Kristo, no, makakarating ang sinuman sa Ama? Meron ba o wala? Meron sa Old Testament ang Sige, dami. Si Elias, nakarating si Elias sa Ama. Oh, kilala ba niya si Kristo? Sinabi ba niya doon na damo na kay Kristo, ganun ba? Wala. Sa New Testament lang binanggit ni Kristo na siya yung daan patungo sa Ama. Pero before na binanggit yon, lahat ng mga propeta sa Old Testament nakarating sa Ama na hindi naman nakakilala sa anak. Oh, next question. bro. Next question. Okay, sabi mo kanina hindi ka naniniwala. Ngayon naniniwala ka na. Ayon sa sinabi mo sa New Testament binanggit. Objection, na sa moderator. pamamagitan niya ay Objection, makakarating sa moderator. Ama. Okay. Objection, moderator. Objection, bro. Strawman fallacy, moderator. Ang sabi ko kasi, before sa New Testament na binanggit ni Kristo yon, lahat, sabi niya kasi, naniniwala ba daw ako na walang sino mang nakapunta sa Ama na di dahil kay Kristo? Ang sabi ko, no. Lahat ng propeta sa Old Testament nakarating sa Ama na hindi kilala si Kristo. Okay. Yun ang sinabi Alright, ko, so- kaya nag-no ako. Pa siya sabihin na nag-yes ako? Okay. So, may counter ka ba, bro? Okay, O mag-next question yes, ka? counter tayo. Counter Okay, ka, bro. counter tayo. Okay, so binalik ko lang sa kanya kasi yung tanong, no? Sabi ko sa kanya kung naniniwala siya, huwag siya magreklamo kasi nga sabi niya hindi So nung binato ko siya ng tanong, naniniwala ka ba dito na sa pamamagitan ni Kristo makakarating ka sa Ama? O ngayon, yun yung tanong ko sa iyo. O ano sagot mo ngayon? Yun ang yun ang ating ang sagot ko ngayon dyan, hindi Teka, ko sasagot ka na? ginamit. Oh, Sige, sagutin mo ang lang. sagot nga dyan, hindi ko ginamit ang 14:6 ng Juan. Ang sinabi ko, maliban kay Kristo, pwedeng manampalataya sa Ama. Ang tema mo kasi, hindi daan. Ang tema mo, pananampalataya lang kay Kristo. Yan ang tema mo. Ba't mo inililiko sa si Kristo lang yung daan? Hindi naman yun ang tema. Ha? Ang sabi Next ko, question. next So question. ang topic natin na unawaan mo ba? Na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang ang kaligtasan. Ibig ba sabihin, no? Pag sinabing daan, hindi ito sa pamamagitan ni Kristo? Oo, hindi. Hindi. Bakit? Kasi ang tema, manampalataya lang kay Kristo. Pero ang binasa kong mga talata sa 1:5:24, 1:12:44, 1:13:20, maliban kay Kristo, pwede manampalataya sa Ama. Kung iba na yung tema mo. Next question. Okay, next question. Sabi mo sa pananampalataya lang kay Kristo. Ibig sabihin, no? Objection, Pag sabi moderator. mo, Objection, pananampalataya kay moderator. Kristo, ay, hindi. Okay, Objection. objection. Bro, may Sa objection. pananampalataya May kay objection. Kristo. Sabi niya, sabi ni Eric, sinabi ko raw manampalataya lamang kay Kristo. Ang bilis ng bibig mo ah. Wag mo kong pagbintangan ha. Wala ko sinabing ganyan ha. Stand mo yan. Okay. May counter ka ba, bro? Next question tayo. Ito tanong Next natin. question. Sabi mo sa pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, pag sinabi pandaan, no, si Kristo, ibig ba sabihin, tumutukoy ito sa hindi sa pananampalataya o sa pananampalataya? Yes, hindi sa pananampalataya. Bakit? Pag pananampalataya, pwede rin sa Ama. Kaya nga, binasa ko 5:24 ng Juan.
12:44 ng Juan, 13:20 ng Juan, na maliban sa kay Kristo, pwede rin sa Ama. So hindi ka Kristo lamang. Giba yung tema mong kay Kristo lamang kasi pwede sa Ama. Next question. Next question. Okay, sabi mo, hindi sa kay Kristo lamang, kundi sa Ama. Ibig bang sabihin, pag sumampalataya ako kay sa Ama, no? Ibig bang sabihin, ligtas na ako kahit hindi ako sumampalataya kay Kristo? Ay mali na naman yan. Ang ibig sabihin dyan, kung manampalataya ka sa Ama, pati rin kay Kristo, di dalawa sila. So hindi kay Okay. Kristo lamang. Giba yung tema mo, hindi kay Kristo lamang, pati sa Ama. Next Sinabi question. pa, no? Sinabi pa sa Biblia, na sa pamamagitan ng Diyos, no? Maliligtas ang tao o sa pamamagitan ni Kristo, no? Maliligtas ang tao sa Diyos. Objection, moderator. Objection, bro. Wala akong binanggit na ganyan sa sinasabi niya. Parang pinagkontra niya ang ama at ang anak. Okay, okay. Okay. May counter ka, bro? Counter tayo, Mr. Moderator. So, sumasabay tayo sa agos ng kanyang mga sagot, no? Kasi hinihiwalay niya eh. No? Hinihiwalay niya yung kanyang yung ama at ang anak. So, dapat sagutin niya to. No? Sagutin niya yung ating tanong. Hindi ko sinabi mo. Tanong ito. Hindi ko masabi sinabi mo eh. Dapat matalas ka sa pakikinig mo, kaibigan. Okay. Gets ko na. So, bilang moderator sa pag-aayos ng debating ito, para sa akin, I think next question ka na lang, bro, kasi iba yung sinabi niya kanina sa tanong mo, bro. May next question, bro. Okay. Wala naman siyang talatang ibinigay, no? Okay. Tanong natin, no? Sa 28:20, no? Pumapasok ba doon, no? Sa utos doon, sa pananampalataya kay Kristo ay kaligtasan? Pumapasok ba o hindi? Ay pumapasok doon, pananampalataya kay Kristo. Pero hindi lamang. Actually, sinabi ni James 2:24, hindi, not by faith alone. Si James mismo ang gumigiba sa tema mo eh. Oh, next question. Okay, sabi mo sa pananampalataya kay Kristo, no? Ibig sabihin, pag sinabi sa pananampalataya kay Kristo at binanggit mo yung James, ibig sabihin, bukod sa pananampalataya kay Kristo, may iba pang gagawin bukod sa pananampalataya o hindi? Meron! Nasa 2 Okay. Peter 1:5-7. Add to your faith virtue. Ano pa? Knowledge. Ano pa? Temperance. Ano pa? Patience. Ano pa? Godliness. Ano pa? Brotherly kindness. Ano pa? Charity. Next So faith question. alone, bagsak. Okay, next question. Next question. No? Next question. Next question tayo. Okay. Sabi mo, meron ka ibang gawa. Ibig ba sabihin, kulang pa ang ginawa ni Kristo sa krus upang manampalataya ka sa ikaliligtas? Kulang o hindi? Objection, moderator. Okay, may objection. False dilemma fallacy na naman. Ano naman to? False dilemma fallacy. Wala ibang tanong na valid dyan. Okay. Counter tayo, Next. Mr. Moderator. Okay, counter. Valido ang ating tanong, no? Lahat ng tanong ko, sinasabi niyo force of dilemma, no? Fallacy. Hindi po fallacy yon. Kasi sumusunod ako sa kanyang mga sagot. Sabi niya, hindi lang kay Kristo. Kaya tinatanong ko siya, no? Yung bang ginawa ni Kristo, no? Sinampalatayan sa krus, Okay. no? Yung ba'y kulang pa o sapat na sa ikaliligtas? Valido. Okay. Okay, so bilang moderator, bro, at nakapos naman ang time at pag-aayos nito, wala tayong magagawa, bro, Eric, at kung hindi niya sasagutin yan, hindi natin siya mapipilit. At para sa kanya, false dilemma yon. Next question, bro. Okay. So, dahil sa force of dilemma, hindi mo kaya sagutin ang ating tanong na sinasabi mo, no? Na bukod kay Kristo, meron ka pang gagawin. Ibig sabihin, no? Na sa pamamagitan, hindi lang sa pamamagitan ni Kristo, na sa ikaliligtas sa kanyang gawa, kundi meron kang ambag doon para maligtas. Tama, mali? Mali. Ang tema mo kasi, manampalataya lang kay Kristo. Yes. Ginigiba ko yon by proving na pati sa Ama. Ngayon, binanggit mo yung hindi sa gawa. Eh, binasa ko talata naman, hindi by faith alone. Tsaka may binanggit pa ako to mga virtue, mga knowledge, temperance. Parang Next nabulag, question. nabulag ka sa talata. Okay, ngayon, sabi mo naman ngayon, mali. No? Nag-iba ka ng linya. Ngayon, ulitin ko ang tanong ulit sa'yo. Sabi mo kanina, no? Meron kayong ibang gagawin para maligtas. Ulitin ko. No, at ang ating topic pasok sapagkat sabi ko sa pananampalataya lamang kay Kristo ikaligtas. Ibig sabihin, hindi sapat sa inyo ang ginawa ni Kristo sa krus upang maligtas kayo. Oo o hindi? Objection, moderator.
Okay, may objection bro. Pause the time. Actually, moderator, yung tanong niya na Naku po. hindi sapat ang ginawa ni Kristo, wala yan sa stand ko. Wala sa stand ko yan. Okay. Pangalawa, false dilemma yan kasi wala akong pagpipilian sa dalawang tanong na yan, yes or no, wala. Kaya nga kanina sa stand ko kanina, binanggit ko ang mga different types of fallacy para ma-detect ka agad. So, ibig sabihin, wag niyang ipilit ang mga fallacious question niya dahil no matter what, hindi ako sumasagot Next sa mga question. fallacious question. Okay, next Next question, next question. question. Okay. Sabi mo kanina, no? Meron kayong ambag at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sinabi mo yan eh, topic natin yan eh. Ibig sabihin, yung kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng pagsugo kay Kristo ng Ama, ibig sabihin, walang kwenta yon sapagkat no, yung ginawa ni Kristo sapagkat kayo lamang o may ambag kayo sa pamamagitan ng inyong gawa para maligtas. Tama, mali? Mali. Wala akong sinabing walang kwenta yun. Pangalawa, hindi Mr. nga Moderator, natin objection, Mr. tema Moderator. kung may ginawa Okay, o... teka lang. Objection, Teka Mr. lang bro. Moderator. May objection. Pause the time. Okay, focus na sa tanong natin at yung sagot niya direkta siya, dumirekta siya, no? Hindi yung puro na sabi Counter. precious, false of dilemma. Tara, Sumagot counter. ka. Okay. Count- May counter ka ba bro? Yes, counter ako Ah. bro kasi talagang mali talaga na sasabihin ko na kulang ang ginawa ni Kristo. Mali 'yun, mali. At saka ang aking stand dito as negative sa tema niya. Siya ngayon lumilihis ng ibang tema, yung paglisit natin yun sa akin. Okay, Fallacy of presumption na naman yun. Alright. Dami Okay, fallacy. guess ko na. Okay, bilang moderator at pagsahayos ng debating ito, at Bro Eric, kanina hindi niya Yes. sinasagot yung mga tanong mo, ngayon naman sumasagot siya. So I think pakinggan natin yung sagot niya. Okay, meron ka pang 10 seconds bro para sagutin yung tanong bro. Yes, mali nga yung mga patatanong niya sa akin kasi lalo ko binanggit na ganyan sa stand ko kanina. Ang sinabi ko, maliban kay Kristo, pwede manampalataya sa Ama. Ang tema niya kasi, faith lang kay Kristo. Pwede pala sa Ama. Next Hindi ba question. yung tema niya? Next question bro. Pag sinabi kong faith lang kay Kristo, tumutukoy ba rin yun sa Ama? No, pag sinabi ko kong faith lang kay Kristo, tumutukoy ba rin yun sa Ama sa pananampalataya o hindi? Hindi. Kaya nga sabi niya sa sabi nga niya sa 1:5:24 ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, hindi lamang kay Kristo, kundi pati sa Ama. Next question. Next Kaya question. sabi mo magkaiba o hindi. Ibig sabihin, no? Ibig sabihin sa iyong aral na hindi lamang kay Kristo kundi sa Ama, ibig sabihin separate sila, magkaiba sila. No, pagdating sa pananampalataya, tama mali. Tama, magkaiba talaga sila kasi ang Ama, hindi yun ang anak. Ang anak, hindi yun ang Ama. Nag-uusap pa ngayong dalawa Mr. Ronald, objection. Okay, may objection. May objection bro. Hindi ko Ano ba objection? sinasabi yung pagkakaiba nila sa sinasabi ng persona. Ang sinasabi ko sa pananampalataya. Sagutin mo yun, Okay. kaibigan. May counter ka ba bro o sasagutin mo? Talagang magkaiba sa pananampalataya. Kasi yung nanampalataya sa Ama sa Old Testament, hindi naman kilala si Kristo. Oh, talagang magkaiba sa pananampalataya yun. Next question. Last question. Ibig sabihin, magkaiba sila dahil hindi kilala si Kristo. Baka, ibig sabihin, yung pagka-Diyos ni Kristo sa inyo dati, magkaiba. Hindi siya kilala. Objection moderator. Okay, may objection bro. Objection moderator. Alam mo, Presidente? Non sequitur naman ulit. Hindi po sinabi ko na iba na nampalataya sa Ama, iba na nampalataya kay Kristo. Ibig sabihin na hindi na sila magkaiba sa pagka-Diyos. Saan na na pagka-Diyos? Ano ba naman klas? Ano ka ba naman klaseng kalaban, Eric? Okay. Uy, ano ka klaseng kalaban? No side Ayusin mo comment, yung no side tanong mo. comment, bro. Okay. Ayusin mo yung tanong So, mo. may counter ka ba o next question? Wala na tayo oras yata eh. Oh, wala na oras. 9 seconds. Okay na. Bro Eric, Dito okay na? natin, nabubulo na natatalanta na si Janto eh. Wala, no side comment bro, no side comment lang no side comment. Okay, go ahead. Alright, so diyan po nagtatapos ang unang latag ng question and answer.